Hello, Armies. This is Seven News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every BTS song through our own life experiences. Moving on to the next part, RM's verse. It's all winter here, even in August. My heart is running on time, alone on the snow piercer. So August in Korea is actually summer. So RM's take on this is a metaphor for feeling cold or lonely, just like how one feels when they lose someone. He also mentioned Snowpiercer, a movie where the Earth entered the Ice Age. So, question: is there something you would have wanted to tell or would have done for the loved one or friend that you lost? Sino gusto ko na Ako muna. Okay. Sige po. So, ito, parang super din itong question na to. Kasi kami ng brother ko, ang huli naming meet before yon is week before nung nangyari yon nag-away kami. Tapos, kasi October siya. October 2, birthday nung stepdad namin. Supposedly, meron kaming dinner. Hindi ko siya sinama. Hindi ko siya sinabi or pinaalalahanan na meron tayong dinner. Oo, na may family dinner. Tapos nag-away pa kami kasi humihingi siya sa akin ng 2,000 para sa sapatos niya. Eh ako kasi, dahil nga ako yung pang-anay, tapos siya yung bunso. Tough love ang ano ko sa kanya. Tapos super pasaway din niya. So, as in super pasaway. Though, sabi ko naman sa kanya, parang ganun lang yung way ko. Pero super love ko siya kasi really isang lalaki and all. Tapos, ibinibigay ko pa rin naman yung mga gusto niya. Kasi yun pa yung age na, alam mo yun, parang ang daming mga gusto ng mga lalaki. Syempre, ako noon, parang nag-start pa lang ako mag-work noon. So, hindi mo pa totally ma-provide talaga lahat ng anything. Ganyan. Tapos, ang nangyari is, yung, alam mo yun, syempre mas bata sila, ikaw nag-stable ka pa din, ikaw may gusto ka din ng mga ganyan. So, syempre, money matters pa noong time na yun. Pero, you try to provide pa rin kahit pa paano. Though, dahil nga makulit siya, and then, parang puro luho kasi yung ano pa niya noon, hinihingi. So, ang tendency mo is, mainis ka talaga na, 2,000 na lang para sa sapatos, eh ano ba yung sapatos mo, ganyan, whatever. Yun. So, nag-aaway kami noon. Pero binigay ko pa rin yung 2,000. Pero dahil sa inis ko, hindi ko sa kanya sinabi na may family dinner ha, sumama ka, umuwi ka. Nang bili niya yung shoes. Hindi mo nalalaman. Nabili niya yung shoes before nangyari yun. Yun. Tapos, edi parang sabi niya rin kasi sa akin, utang yun. Ganon. So, nung time na yun, nag-away kami and then lumuwas na ako ulit ng Manila. What happens? So, kanina ko neto yung kung paano siya nangyari. Sa akin naman, lahat kami, one thing na parang regret din na nangyari. But the regret is for the whole family. Kasi nga, siya yung pinakapasaway sa amin. So, parang siya yung black sheep. Black sheep ng family. Ganyan. Tapos, anong tawag dito? Kasi mabarkada siya eh. So, ang tendency niya, minsan hindi siya uuwi. Ang nandito lang sa lipa nun, noong time na yun, is yung stepdad namin, yung stepbrother ko, si Lola, tsaka yung anak niya na. Yun. So, knowing na batang ama siya, yun. Noong time na yun. So, syempre, ang priority mo na, anak mo and all. Pero siya, dahil nga bata pa, nagbubuhay, binata pa. So, di mo na masisisi kasi bata, 21 years old or 20 lang siya noong time na yun. And then, yun nga, lahat kami nasa Manila, yung parents ko, yung dad, yung totoo naming tatay, nasa Cavite or nasa ibang bansa siya noon, ganyan. Even yung sister ko na sunod sa akin, na sila talaga yung mas close. Nasa ibang bansa din. Tapos, yun nga, nalaman na lang namin. As in, super, din nun eh. Kasi nga, kung ano yung gusto niya, gagawin niya kahit hindi, matigas ang ulo. Literal na matigas ang ulo. So, parang lahat ng tao, napapagod na pagsabihan ka, ganyan. So, parang hinahayaan ka na lang, sige, kung anong gusto mong gawin mo na lang. Tigas ng ulo mo eh. Hindi ka nakikinig, ganyan. It's just so happen na hindi niya lang sinabi kung ano ba talaga yung nangyayari that time. Kaya, ang nangyari po doon, na lahat kami nasa Manila, knowing na, okay, baka normal or small incident lang siya, or konting pahamak lang. Pero nung nalaman na namin na
parang, ang tumawag pa sa amin, kasi Friday yun nangyari. Friday, sakto, from Manila, Makati, uuwi na ako ng hapon. So, ang ginagawa ko, standing na lang ako sa bus para mas mabilis ako makauwi. Kasi kaysa dun sa another hour to Buendia, Diyos ko, ang tagal. Tapos, another hour ulit para makaalis ng Buendia, ang tagal. So, sabi ko, okay lang na standing na ako. Though, every week ko naman siya, nakasanayan ko na ganyan. Tapos, yung time na yun na, tumatawag sa amin is yung parang family, yung sister ko na nasa UAE nung time na yun. Tapos ang sabi niya lang sa akin, ate, asan ka na umuwi ka? Kasi yung brother nga namin is nabarel. So, ang iniisip namin, baka nadaplisan lang or whatever, baka kung ano lang ang nangyari. And then, yung next niya ng tawag, sabi ko, sige, wait lang, pauwi na ako. Alam niya yun dun sa De La Rosa exit. Kasi galing ako dun sa Buendia Road sa kabila. So, ang mangyayari, tatawid ako papunta dun sa Ayala, tawag dito, condo. Tatawid ako sa condo, tapos tatawid ako ng mas malawak papunta dun sa papuntang Buendia. Kasi nandun na yung mga bus. Nung time na yun, hindi ko alam paano ako nakatawid. Tumawid ka na Buendia? Tumawid, oo. Super dami na. Dire-diretso na lang ganun. Tapos, nung next na tawag sa akin, nung patawid na ako doon, sabi sa akin, bilisan mo, nag-aagaw buhay na. Nasa hospital na, nag-aano na, ganyan. Tapos, knowing Saan tinamaan? Sa ulo. Talagang siya. So, Wala talagang siya. papatayin siya. Talaga siya. Death talaga yung hindi na siya para Hindi na siya, buhayin. Ganon. Tapos, anong tawag dito? Nung after na nun, ang nakakatawa pa nito, yung dad pa namin, as in yung mga nasa ibang bansa pa, ang unang nakaalam. Kasi parang yung mga barkada kasi ng kapatid kong lalaki na yun, mas close din dun sa sister ko na nasa So siguro, nung time na yun, siya yung mas, sila yung unang nag-message, saka kami na-reach out ng gano'n. Tapos, as in, ang pinaka din dun, is hindi mo na namin naabutan. As in, wala sa pamilya namin na nakaubot sa kanya na sa hospital. Dito? Mediatrix? Opo. Yung, Medics. Medics. Pero yung pinakamalapit. Mediatrix. Sa Mediatrix Mediatrix na. Kasi it happened in Ayala. Macdo, Ayala. Yung incident. Yung incident. Ganon. So, parang ang pinakamalapit na nga is yung lang siya. Tapos, nakakaloka nito, di ba nga standing ako sa bus? Normally, sakay na ako, tapos standing ako. Tapos, may kausap ako sa phone nun na sinasabi sa akin na, ganyan. So, siguro naririnig na siya, oo, pauwi na ako, ganyan. Tapos, as in, wala talagang upuan. Talagang standing ako eh. Ngayon, meron siguro nakarinig na matanda. So, sabi niya sa akin, Hining, umupo ka. Ganyan, sabi ko, ang nakakatawa ito, sabi ko, hindi po, tatayo po ako, kaya ko pong tumayo. As in, sabi, hindi, umupo ka. Sabi, hindi po talaga, kaya ko nga pong tumayo. Sige, sabi naman banda, concerned lang naman ako. Tapos gano'n. Tapos sabi niya, hindi ining, umupo ka. Sabi ko, sige po, uupo po ako. Salamat po. Thank you po talaga. Gano'n. Tapos, saka uupo. Siguro dahil nga ka na hindi mo na maintindihan kung paano ba. Halos 2 hours yung uwi nung kasi Friday ito traffic. Ganyan. So talagang ang ko na noon, makarating ako ng hospital or whatever. Though, yung tito ko naman, nasa Calamba. Siya lang pala natira dito sa Lipa. Kasi yung mga tito din namin and yung lola namin is nandun naman sa Calamba. So, wala talagang natira dito. Wala talagang tao dito. Wala talagang tao dito. In lahat na sa Manila. And ganyan. Yun. So, yung tito namin, yung stepdad namin, is umuwi na. Parang siya yung pinakaunang nag-respond na kasi naitawag na kaagad sa kanila. Ganyan. Tapos, yun naabutan na namin, wala, nakabalot na siya. So, hindi na talaga namin siya nakita. And even for me, hindi ko din na na ma-open siya or whatever. Pero, parang, hindi ko na uungkatin kasi medyo,
off-cam ko na ikukwento Yes, yung yes. other parts. Pero dun lang nakakasad na parang hindi mo in-expect na ganun siya. And then sana yung sabi niyo kanina na parang minsan sana pala yung regret ng nakakaano before mo. Nakakasakit. Oo. Tapos, iniisip ko na baka nagtatampo din siya sa akin or whatever. Kasi totally, hindi ko napakita yung soft side. Pero, feeling ko naman, alam niya na basta napahamak kasi siya before. Basta napahamak siya at ako ang nakaalam, talagang papagalitan ko siya, yes, kasi nga ate ako. Pero akong unang re-responde sa kanya. Akong unang nakikipag-away kung sino man nag-away sa kanya. Ganun yung relationship namin. Kaya feeling ko, hindi niya rin para sabihin sa akin yung mga ilang bagay. Ganun. So, tapos, parang, siguro nga, dahil nga hindi ako dumaan dun sa grieving and everything. Kasi, alam niyo, parents mo kasi yung mas nasaktan niya eh. Kasi sabi nga nila, it's harder for the parents to bury your sons or your children. Than the other way Than the other way around. So, parang nung time na yun, nag-isip ko na parang, lahat sila malungkot, lahat sila, anong tawag dito, nasa down moment. So, walang magi-step up para sa amin. So, parang ano ko yung sarili ko na, kailangan ako yun. Yun nga, yung friend Parang, ko sinabi ko kanina ganun. yes. Tapos, ang sinabi niya rin yun, mas masakit kasi para na-realize niya na mas nasasaktan ang mama niya bilang asawa niya yung namatay. So parang para sa kanya, kung merong nalulungkot, dapat malungkot dito, hindi daw siya yun. Tapos parang ganun yung tapos parang sabi ko, okay, siguro may mga ganun nga cases. Yun din. Kaya parang ever since, doon sinasabi rin naman sa akin ng pamilya ko. Kasi after nun, ang nangyari is may nakaschedule ako na October, basta October that week yata, is meron kami nakaschedule na travel ng mga kaibigan. Pa-Cebu talaga kami. So, prior yun, na-set na talaga yun. Siyempre, inaano ng family ko, na mag-ano ka naman, huwag ka sumama dun sa travel or whatever. Parang sa akin, nabook ko na to before pa mangyari. Tapos, parang yun din yung naging escape ko. Pero yun ay nalibing na siya. Nalibing na siya. Ilang araw na. Ilang araw. Parang nandun na kami sa, weeks na siya. Syempre, nasa grieving pa. Ganyan. Pero ako, tumuloy. Kaya ang tingin sa akin ng pamilya ko, wala akong pakialam. Tapos yun nga, hindi nila ako totally nakita na yung as in umiyak ng kasing level ng iyak nila or whatever. Though, we have our own ways of yun nga Kaya hindi ko rin naman sabi sa kanila na, syempre nag-grieve din naman ako. Pero, or totally, hindi talaga ako dumaan sa grieving pa. Pero not necessarily na hindi ako nasaktan or hindi ako nawalan. Hindi naman siguro sa hindi ka dumaan sa grieving stage. It's just that, skip niya lang yung pag-show off ng emotion. Hindi siya in a way na ini-expect ng karamihan. Yeah, probably. Kasi yun yung iniisip ko. Parang, meron pa ba akong other choice na kasi kung yun na talaga yung mangyayari sa kanya, unless naman tutigil ba ang mundo or whatever, or maybe iba na naman po yung ways ko or aking perspective on things. Pero sinasabi ko rin naman sa kanya, walang mangyayari kapag hinayaan natin or kahit nga even the justice, wala na nagawa or whatever. So we have to just take it na okay, that's the end. Yun ang ganun lang talaga yung I-accept life mo na agad. Tapos yun nga, minsan, may iba na na-offend na kasi yung friends, sinasabi ko kasi sa kanya yun, sabi ko sa'yo, sabi mo, babalik mo pa yung 2,000. Bakit nawala ka na? Parang yun yung gino-joke ko, na babalik pa yung 2,000 ko ganun. Pero, syempre, kung meron akong sasabihin, or maybe if I will go back to that particular time, siguro na huy, may dinner ha? Yung kahit nainis ako, sinabi ko sana man lang na, huy, may dinner tayo ha? Umuwi ka. Yun. Siya, papunta kasi siya sa barkada niya nung time na yun. So wala rin sa family. Surprise ba yung dinner na yun? Or hindi naman? Parang surprise dinner. Tapos wala din or late lang siya super dumating. Imbis na sabay na kaming pumunta doon. Okay. Parang ganun. So, parang yun din yung lahat ng na feeling sa family namin. Feeling nila, hindi nila naibigay yung enough na love for him. Kasi, kumbaga,
pwede sana siyang maiwasan, but maybe because iba na yung perspective ng lahat ng tao or yung tingin nila sa kanya noong time na yun. Ganun yung Actually, hindi ko alam kung iiyak ako, pero sumakit yung puso ko. Na parang yun yung naging na hanggang ngayon, probably hanggang ngayon. Sana iba yung nangyari. Pero still, we were still thankful na ganun yung way ng nangyari compared to yung mas masakit na hindi mo na siya nakita. Tapos nangyari yung ganun. So at least yung kumbaga recoverable yung body. Pero paano yung sa mga ibang sa mga mas malalang deaths na bigla na lang nawala. Tapos hindi na nakita. Yes. A time called you ba ito? Ayun nga. Kaya, ayun. Ewan ko. Siguro yun masakit yung heart. Masakit yung heart ko doon. Kailangan mo na ba? Hindi pa naman po. May tayo. Pero yun yung gusto mo sabihin. May dinner. May dinner tayo. Tsaka, sinama ko sana siya. Yun yung nakakaloka lang. Ang sad lang nung na doon ka na naging regret. Yun yung talagang pinaka-regret ko naman na ayun. Pero sa tingin ko naman naiintindihan niya. Kung hindi man, edi, I'm sorry. I'm taking care of your kid. Actually, yun yung kaya nanay yung tawag sa akin nung ni Dale. Si Dale ba yun? Papa ni Dale. Kaya nanay yung tawag sa akin ni Dale. Kasi ako talaga yung nag-alaga. Yun po. I guess super thankful niya sa'yo. Nung kapatid mo. Parang, kasi, nga. Mamaya, off-cam na lang ako magmamarites. Sige. Parang inappropriate. Sige, ako na magsulog. Yung kasi, dun sa yung mga nakwento ko kanina na, like, yung 2 friends that I lost, and then yung immediate na loss na napagdaanan namin. Tapos, yung sa lola ko naman kasi, yun nga, di ba sabi ko nga, parang nadalaw ko siya a week, hindi ko na kung a week before siya mamatay. Basta parang nasabi ko sa kanya lahat ng gusto kong sabihin. Tapos, yun nga, tapos yun yung regret ko nung kay Tito Lolo namin, na sana nagbabay ako. Hello and goodbye man lang. Yun lang, hello and goodbye. Tapos actually meron pa kami, we lost, third death anniversary lang din nung yung tito ko na parang basta nagka-COVID tapos nawala siya dahil sa COVID complications. Pero I think nasabi ko naman, hindi ko na ako nag-sorry ako sa kanya. Nakwento ko to sa inyo na yung nagkaroon sila ng rift ng dad ko. Tapos parang hindi yata ako nakapag-sorry sa kanya. Nawala siya September 22. Birthday nung pinsan ko, nung anak niya na nasa Singapore at that time. Tapos, dahil may COVID pa, so yung tita ko, yung wife niya ay nasa US, kiniklaim na nila na paboritong anak talaga itong si pinsan kong nasa Singapore bed at that time. So, super sad for her na namatay ang daddy niya, birthday niya. Tapos, so birthday ko, happy birthday pa ang tito ko sa akin, sa Viber. So, parang, siguro parang yun yung last conversation namin. Kasi diniem niya ako. Hindi niya dinaan sa family GC. Like, nag-DM talaga siya sa akin. So, hindi ko alam kung ano pa iba kong nasabi other than thank you. Pero, yung nangyari na rift between my parents and him, hindi ko na inungkat yun. Tapos, I think I never said sorry to him. Kasi, kasi syempre, parents ko yung niya. So, parang nag-move on na lang kami. Tapos, naging okay na ulit kami ng kapatid ko with him. Pero, siya with our parents, hindi. Tapos, I think I would have said sorry na lang din. Kasi sasabihin ko sa kanya na sumama talaga yung loob ko dahil sa ginawa niya. Parang gano'n. Pero, hindi ko na inungkat. So, I just said, thank you dahil nag-happy birthday. Ganun. Pero prior to that naman, kasi nung kinasal yung pinsan ko, yun yung nasa Singapore. Nasa Canada na siya ngayon. So, naman yun? Parang,
yun yung first family event na nagpunta ako. Walang ibang, yung parents ko, syempre, hindi sila pumunta, tsaka yung brother ko. So, ako lang yung representative ng family kasi abay ako dun sa kasal. So, I had no choice. Tapos, nung time na yon hindi ko siya kinakausap. Parang kasi yun yung first meeting namin after nung months, after nung away. Tapos, parang, sabi ko, ano kaya yung gagawin ko? So, nung after sa reception, punta kami sa bahay nila late at night, tapos, papaalam na po, uuwi na kami. Nagmano po lang ako. Tapos yun na yung parang first interaction, small interaction. I didn't said anything. Tapos yun, sa tito ko ganun, I think I would have said sorry. Tapos yung sa friend ko, yung si Paul kasi, kapag wala siya sa base, kasi syempre kung saan, pag may, diba, Air Force, so kung saan din siya, nadidestino. Tapos siya, hindi ko makakalimutan talaga yun. Ilang beses ko siyang tinanggihan pala. Kasi, di ba, wedding planner ako before. Gusto niya, ako yung mag-plan ng wedding niya. I was working nun sa BGC. So, parang sabi ko, tumanggi ako. Tinanggihan ko. Kasi sabi ko, nasistress ako kasi may work ako. Kasi noon, parang, tas ayokong ng wedding ng friend. Ganyan. So, parang, pero, ginagawa ko siya sa iba. Pero sabi ko, pero at that time, nag-no ako kasi nga, sabi ko, hindi ko kaya. Parang, although kaya ko naman, pero tinanggihan ko siya. So, hindi na. Parang, yun, naging guest na lang ako sa kasal, ganyan. Tapos isa pa, before sila ikasal, nagpunta siya sa bahay, kasama yung dalawa naming friends, kasi gusto nilang mag-hangout. Yung ano pa dito, ano nga yun, yung sa may highway, yung Central? Hindi central, yung kabilang side. Basta nung boom na boom pa yon yung malaki yung space doon. Nakalimutan ko kung anong tawag doon. Basta parang doon namin parang tumabay, minom, ganyan. Nag-no din naman ako. Tapos parang tumanggi na naman ako. Tapos parang wala kasi ako sa mood. Ako, pag wala ako sa mood, kahit sunduin ako ng friends ko sa bahay, hindi ako sasama. So parang, gumawa lang ako ng excuse. Parang hindi ako makasama. Tapos, pero ang gusto kong sabihin sa kanya, kasi siya yung tipong kapag pauwi siya ng Batang, dito sa atin, para sasabihin niya, nood tayo ng sine, libre mo ako. Lagi siyang ganon, yung parang gusto niya na nakikipag-meet up, tapos lagi nagpapalibre. Bakit mo lang nagpapalibre? Ganyan. Tapos yun, parang siguro sorry din sa kanya. Sobrang regret ko din talaga yun na tinanggihan ko siya twice. Ang vivid kasi nung dalawang instances na yon, na parang, tapos biglang yun na pala yung last moment. Kasi a few months lang yun before siya mawala. Tama ba? Hindi pa nga sila ilang months pa lang after nilang ikasal. When he died. So parang sabi ko, yun. Kaya pinaka-regret ko talaga yung lagi na lang, parang yung mga friends ko who wanted to make time with me, na who wanted to spend time, parang iniiwasan ko nga din yun na tumanggi na. Parang sabi ko, parang, kasi sila yung mga long time friends talaga, like mga childhood friends, ganyan. Pero sabi ko, wait, kaya ngayon, nagigilty na ako kapag hindi kami natutuloy na lakad. Tapos parang, yun. So I would have said, what if yun na pala yung last? Yeah, so I would have said, yes, naman, yung kay Paul. That's it for me. So, sad things. Yung sa akin siguro, yun, parang nabanggit ko na din kanina, since yun nga, siguro din, in one word, sorry, kay tatay. Kasi nga, yun nga, yung mga times na sana hinabaan ko pa yung pasensya ko, sana mas inintindi ko pa siya. And sana yung katulad kahit nung parang last moment, kasi nung ko siyang huling nakita, November 4. Nung ko siya huling nakita na buhay. Nung November 4 ng madaling araw. Na nga, sorry kasi hindi ko pa tinis yung sakit ng ulo ko. Sorry kasi sana hindi sorry sa lahat. Sorry sa pagiging matigas ang ulo sometimes. And alam ko na, personality ko yon na masyado akong ma-pride or whatever. Pero sana kinaya kong babaan yung pride ko. Sabi ko, tama na. Kaya siya lang.
Hindi na ako natitigil. Naiyak ako pag natitigil. Pero ano naman din, I think, although hindi ko siya nasabi talaga ng personal, at saka kasi yung family namin, hindi kami, vocal. Hindi kami vocal like sa, I love you, or sorry, hindi kami vocal sa ganon. Pag merong mga misunderstandings, hindi talaga din kami usually nagsosorry. Parang lilipas yung mga magpapalipas kami ng sama ng loob, ganyan. Kasi alam mo lang na okay na kapag nag-uusap na kami ulit. So, naging gano'n. Nakasanayan namin din yung paglaki. And ano naman din siya. Nung last day ng lamay, actually, nung araw na siya ng lamay, nung madaling araw, na lahat nagpapahinga, ganyan. Ako kasi, since ako nga yung gising ng gabi. So, ako yung bantay halos every night nung lamay. Kasi ako yung gising. Tapos kasi may kasabihan nga na, bawal iwan. Diba? Bawal iwan. Bawal yung walang bantay. Dapat meron tira kahit isa na nakaupo din sa tabi ng kabaho. So, nung mga previous na mga gabi, parang usually, parang chill lang ako. Pero nung madaling araw, nung day na ng libhing, doon ko siya parang kinausap. Na lahat ng gusto kong sabihin. Sorry, salamat, and everything. Doon ko sinabi yun. Ayun. Siguro, in so many sorry na. So, yun. In so many words, sorry. Tsaka, siguro, in a light-hearted note na sorry. Sorry kasi kahit alam kong ayaw mo nang may tattoo kami at may prejudice ka talaga sa may prejudice talaga kasi sa tatay sa mga like for example sa mga lalaking long hair or sa mga taong may tattoo. Traditional lang dad. Traditional na gano'n na parang ano ba yan, mukhang addict, ganyan. Pero, sorry kasi nagpatattoo pa rin ako. Although, nung time kasi nung nawala siya, ang tattoo ko pa lang is itong sa may paa. Sorry kasi after nun, nagpatattoo pa ako ulit ng pangatlo. Kaya kailan po yung mga tattoo niya? Hindi ko po may papangako na last na yun. Last na yun. Kasi baka maisipin na ko patattoo next year. Hindi na natin. Pero, ayun. Ayun. Kaya important talaga na at least maging vocal ka. Pero it's a learning point. Kasi kahit ngayon, ako personally, bago rin ako umalis sa bahay namin, make it to a point na ikikiss ko muna lahat, magbababay ako or whatever. Ganun. Kaya pag minsan na umaalis ako na, kasi hindi ko nakapag-kiss or nakapagbabay, parang iba yung feeling ko. Na parang, baka mamaya mawala na ako. So, hindi ko pala nagawa yung ganun. Kasi parang sa kanila din nabanggit yun yung love language mo. Oo, siguro nung na yun. Kasi dun sa brother ko din, before kasi yun, kasi morning, bago nangyari yun, nandun pa sa bahay sina Lola at sina Tito. And then after nung tanghali, pumunta na sila ng Kalamba. Though, nung time na yun daw, nakita pa nila siya umalis, pero hindi siya nagpaalam. Or nagpaalam siya, pero super hasty na hindi na daw nila nakita yung Kaya meron daw pala talaga yung mga premonitions na hindi na nila totally clear nakita yung face niya or whatever. May ganun na siyang noong day na yun. So, kumbaga, ako kasi every weekday sa Manila ko, pero hindi ko na naanuhan ng ganun. So, parang yun din yung naging na okay, every time na aalis, kailangan nagbababay, nagkikiss ka, nag-I love you ka sa Manila or whatever. Yun. Sa amin, hindi rin kami vocal. Apat na nga lang kami. Sabi ko nga, yung mga, parang may mga bagay na sana naiwasan kung open communication namin. Apat na nga lang kami pag may mga misunderstandings, but miscoms, ganyan. Pero simula nung nangyari sa daddy nung last year, yun nga, yung nakwento ko sa previous episodes na I say good morning, Borahe, in the morning. Kasi siya ganun din. Good AM, Borahe. So, ganun kami ng daddy. So, ngayon, every morning, nag-good morning. Ako lang yun nag-good, parang, nasagot naman, hindi. Kasi ang kapatid, sa amin ang kapatid ko, ako yung laging gano'n. Ako yung may good morning, Borahe, dahil nga, dahil nga simula nung nangyari sa daddy, so nakasanayan ko na yun. Tapos siya, ganun din ang daddy. Nasanay na rin siya na may good AM Borahe sa akin every morning, ganyan. Tapos, pero ayun nga, kailangan talaga lagi, hindi kami umaalis ng bahay na hindi alam ng tao sa bahay na may umalis. Pero lagi kami nagpapaalam. Ganun.
Anyways, moving on to our last question. Part no, na-rhinitis po ako. Bukod sa naiiyak, na kumakapal na yung ano. Anyways, past the end of winter's cold until the spring day comes again, until the flowers bloom again. Please stay there a little longer. After bearing the loss, merong edited question, pero after bearing the loss, after saying goodbye, what helped you move on? Kung naka-move on ka na. But if not yet, what do you think you need to move on? Ako, dun sa mga love, sa two closest friends that I lost, and dito sa mga recent losses ng mga relatives, sa mga family members. I think, I've already moved on na, like, matagal. Parang yun nga yung, nakalimutan ko talaga kung on-cam ba to kaninang tinanong ko or hindi, na kapag ba hindi ka na naiiyak, accepted ka na, parang naka-move on ka na, di ba? So, kagabi, yung kanina, dun kay Tito Lolo namin, so na-realize ko, hindi pa pala ako nakaka-move on. Kasi nami-miss ko pa rin si Tito Lolo namin. Kasi, every team call talaga reminds me of him. Kasi, rinig na rin, alam mo yung malayo pa kasi siya, dahil nga hindi na siya, hindi na siya naglalakad ng yung nagkagano. Dinadrag niya kasi yung feet niya. Kasi nga hindi na siya makalakad masyado. So, malayo pa lang siya. Alam ko na kapag paparating na siya. Kasi naririnig ko na yung chinelas niya na nagaganyan sa pavement. So, every team call, pag magsa-start ang team call, naaalala ko pa rin siya. Tapos, madalas, Tuesday or Wednesday, may butterfly na lumalapit sa akin. Na pupunta sa hand ko, sa ganito ko, minsan sa salamin ko. So, parang, okay, ganyan. Tapos, kapag nga naaalala ko pa rin yun, naiiyak pa rin ako. So, siguro kasi dahil fresh pa. Parang wala pang 2 months. July, August, September, October. Magti 3 months pa lang pala. Tapos yun. Tapos, ang isa pa, hindi ko pala ito nabanggit. Hindi siya loved one siya, family member siya, but he's 4-legged. So, si Hunter. Yun. Hindi pa rin ako nakaka-move on. And I think I will never move on anytime soon. Kasi kagabi nabanggit kasi ni Lulu, ni friend ko na, alam mo ba, sobrang heartbroken talaga ako nung namatay si Hunter. Dahil nakita niya yung post ko. So, kagabi, nung kinakwento ko yun, naiyak pa rin ako. Tapos parang, hindi talaga. Kasi parang, sa kanya naman, kasi yung, yung house niya, nasa tapat ng kitchen sink namin. So, ngayon, yung older dog na namin yung naka-stay doon. So, every time maghugas ako ng plato or maghugas ako ng kamay, basta tatayo ko sa may sink, maalala ko siya. Kasi, doon siya. Tapos yun, parang, I don't know, sobrang attached ko sa kanya. Tapos, basta parang kung kasi siyang, best friend siya ng kapatid ko, pero baby ko naman siya. So, it was really hard. So, ito yung loss na hindi ko alam kung paano ko makaka-move on. Kasi, forever akong dog lover. Yes. Tapos, nung nililibing na namin siya, ako yung nag-lead ng prayer. Tapos sabi ko, Lord, kapag po na-reincarnate si Hunter, please make him a dog still. Tapos ibalik niyo po siya sa amin. Yun yung prayer ko. Tapos sabi ko, gusto ko, kasi syempre, kasi naniniwala ko sa reincarnation, naniniwala ko sa past lives. So I think, hindi pa siya nare-reincarnate. Kasi hindi pa nabibigay yun. Sabi nga ng mommy, okay lang yan. Parang magkaka-hunter ulit tayo sa susunod. Tapos parang, wala pa ulit kaming bagong dog. So, I think, hindi pa nare-reincarnate si Hunter. So, yun. Masyado mabilis. Wait lang. Masyado mabilis eh. So, baka mga next year pa, ganyan. Nasa listahan. Super, pa siguro niya. Super nag-e-enjoy pa siya sa taas. Baka pinapakain siya. Kasi nung namatay siya, sabi ko kay Lord talaga, Lord, pakainin niyo po siya ng tinapay, please, araw-araw. Kasi super favorite niya ang tinapay. Pandesal. Yun yung huli kong binigay. Nung last day niya, morning, kasi nga sabi nila hindi kumakain, ganyan. Hindi ko na siya napupuntahan sa labas. Kasi sa labas ng bahay namin, parang masukal. Parang basta, hindi naman sobrang madami ng mga halaman doon. May mga dagang gumagala.
takot ako. So, ang lame ng excuse ko, di ba? Na kaya hindi ko na siya napupuntahan. Tapos, that morning, binigyan ko siya ng tinapay kasi gusto ko talaga siyang kumain. Tapos, sobrang heartbreaking. Nung hapon na, galing ako sa spa, diretso ako ng Watsons. Pagdating ko ng Watsons, nag-chat ng daddy na wala na si Hunter. Nung binili ako pa uwi, sabi ko sa tricycle drive, nagta-tricycle ako from SM to sa amin. Sabi ko, kailangan ko lang po umuwi, nagmamadali po ako. Please, ihatid niyo na ako, ganyan. Kahit magkano. Tapos, madaling-madali na ako. Tapos, nung pagdating ko doon, nakita ko pa rin yung tinapay kasi hindi na niya nagalaw. Hindi na siya talaga nakakain. Hindi na siya siguro nakabangon pa siya kasi nag-iba-iba ng pwesto since morning. Pero hindi na niya nakain. So, yun. I think, to answer the question, oo, dun sa iba, naka-move on na ako. Pero kapag fresh, I take my time grieving. Hindi ko minamadali ang sarili ko kapag ganun. If it will take me like a few more months or a few years pa, for me, it's okay. Ako naman siguro, hindi ko rin po masabi if I already moved on or whatever. Pero sa tingin ko, nandun ako sa part na acceptance or accepted na. Accepted ko na. Kasi nga, siguro I'm looking things on a logical way na maalin man, wala naman na magbabago. Wala naman na magbabago eh. So, may regrets, yes, pero at the end of the day, still, hindi mo naman sila mabubuhay na. So, andun na ako sa, okay, things happened, I just have to accept it. Kung yung iba pa, siguro may periods na nasasad, pero yun nga, maybe, baka hindi ko pa talaga totally na, yung grieving part na sobrang OA, or yun nga. Kasi, kagaya rin, hindi pa rin ako naiyak. Hindi pa rin sana, pero pero hindi pa rin. Yun. Ewan ko din. Still, siguro, I'm still working out sa, maybe hindi pa. Hindi ko pa na, kasi we have our own different ways talaga of dealing with things, with losses, ganyan. Kasi moving siguro, on and letting go. Parang dun din sa kung ano ba yung ginawa ko. Hindi ko din alam kung ano pong ginawa ko. Maybe, dahil nga, tinignan mo lang siya logical way at saka, parang nailagay ka sa posisyon na wala kang munang choice na hindi ka pwede maging weak for that particular moment. So, na-skip mo na lang. Pero feeling ko talaga, importante yung acceptance just to move on. And then, syempre, yun nga, maging busy ka or whatever. Pero, it's partly kasi parang tinatabunan mo lang. Unless talagang na-accept mo na okay, wala na pala talaga. So, kahit tabunan mo sila ng tabunan, it's more of the emotional na lang compared to... Na-bury lang yung emotions without acceptance. So, kapag may nag-trigger, tapos nag-resurface yung mga emotions. So, hindi ka pa rin naka-move on. So, feeling ko naka-move on na pala. So, hindi ko alam. Bahala na po kung ano man, or sa mga medical, dyan, or professional. Explain mo, psychological. Ayun. So, yun po sa akin. Yung sa akin siguro, parang kay Jen din na, ako obviously, pwede ako naka-move on. Pero nandun siguro nga din ako sa stage na acceptance. Kasi yun nga, kahit nung parang kumbaga na puwersa kami na mapunta dun sa acceptance stage, hindi kami pwedeng magstay dun sa denial stage kasi nung point na kailangan namin, pinapapili na kami na mag-sign ng DNR or not. Tapos yun nga, parang nung una pa nga nun, parang ang nun is, yung nanay ko nga, syempre siya yung asawa, siya yung kasama for the longest time. So yung sa nanay ko, parang kumbaga, ayaw na din niya talaga ma-prolong yung agony, yung pain. Pero hindi niya siguro sa kanya manggagaling na gusto na niya mag-sign ng DNR. So kaya syempre, kinonsult niya sa amin. Kay ate naman, ang naman ni ate, since siya yung pinaka-panganay nga ngayon, since yung panganay nga namin passed away a long time ago na din. Parang nasa ganung din siya kay mother, kay inay. Parang gano'n na papunta pero hindi niya matib na sa kanya manggagaling na sige, mag-sign na tayo ng DNR. So, anong nangyari? Ang nagsabi is yung isa kong kuya. Kasi nga, parang sabi niya, sige, na tayo kasi nga, mapoprolong na. Tapos parang although, kumbaga, feeling ko pare-paras man din talaga kami nasa isip. So, nagganon. So, parang napuwersa kaming lahat na
dun sa acceptance stage. Mm-hmm. Parang hindi na, umakyat na agad. Umakyat tayo sa wala tayong, we don't have the privilege na mag-stay din sa denial stage. Kasi life and death to. So, ayun. So, we had to accept it. And yun nga, parang, although masakit tanggapin na mawawala yung loved one mo, pero you have, parang, dinatry namin laging sabihin na, yun nga, kung if we held on, and lalo lang siya nahirapan, lahat lang tayo may hirapan din lalo. So, emotionally, financially, lahat. Physically, mahirapan. Parang mapapagod lang tayo lahat, mahirapan lang tayo lahat, masasaktan lang tayo lahat lalo. So, yun yung tinatry namin sa sarili namin na it was for the best, for everyone. Yes, for everyone. Correct. Yung sa akin din naman po, siguro sa mother, ang mahirap lang talaga is pag nakita mo yung parents mo na hindi maka-move on. Hindi okay. Sila yung hindi okay. Kasi, especially my mother. Kasi feeling nga niya, hindi niya nagawa yung part niya for that particular incident. Kaya grabe, yung nila. Umaabot talaga sa period na parang they have to call ng spiritual MMA, ganyan. Na minsan sasabihin ko, hindi naman na totoo yan or whatever. Kaya alam nila na pag yung mga ganyang parang hindi nila ako sinasali na lang kaysa masaktan sila sa kung naman. Pero ewan ko, kasi nga siguro sa kanya kasi mahirapan tanggapin, lalo na yun nga, bata. Tapos yung hindi nila naibigay ba yung best part nila dun sa ayun. Yung regret kasi talaga yung nakakaano. Kaya doon ka na lang ako na sasaktan din minsan kay mama. Pero syempre, kailangan namin sabihin na wala ka naman ng choice. Wala ka naman ng magagawa at tapos na. So, yun. Pero yun nga, wala namang, I guess, related din sa previous episode, sa Letting Go. For me, personally, hindi ako ng deadline ng moving on, letting go of things. Kasi, naturally. Kasi, parang the more na pinipilit mo yung sarili mo na parang, nililin lang mo yung sarili mo na okay ka na, the more na hindi ka magiging okay. Yes. So, hayaan mo lang kung nasaktan ka sometimes, hayaan mo lang siya, damhin mo lang siya. Kasi, kesa pilitin mo yung sarili mo, sabihin mo na, hindi, okay na ako, ganyan-ganyan. Tapos, binamask mo lang siya, nagpapanggap ka lang na okay, hindi ka naman talaga okay. It's okay to not be okay. It's okay to not be okay. Pero mas okay na yon kaysa naman nagpapanggap ka, niloloko mo yung mga tao sa paligid mo, and niloloko mo yung sarili mo na hindi naman talaga yun yung nararamdaman mo. Correct. Totoo. And that's it for our episode 8. Last time. Ganyan talaga. Ang dami ko entry. Yes, the takeaways from Tammy's takeaways. Yes, ang bigat ng episode na to. But I hope somehow, alam ko lahat naman tayo may mga pinagdaanan na ganito and malamang maraming nakarelate din. Tapos, yun, you can share your stories, your input. Every week, meron kaming questions. So, you can comment down below. Sagutin niyo yung question na ipopost namin. And with that, we'd like to thank everyone for watching 7 Lunas Euphoria. Bangtan Army Podcast. Catch us again on our next episode. Bye-bye!